sa tanggapang pangsangay ng SDO Cabanatuan City. Sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media, sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panglungsod at ng CAB TV, muling sumasahing papawid sa kanyang ika-11 taon ang DepEd Hour. 11 taon nang naghahatid ng balitaan, turuan at talakayan. DepEd Hour. Tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabanatuan. DepEd Hour. Matuto ng aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. DepEd Hour. Makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tagapagpadaloy ng programang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manonood. Muling Miyerkules po ngayon sa buwan ng Oktubre, kaya't muling nagbabalik ang DepEd Hour para sa ika-11 taong pagkakatatag na naghahatid ng mga uling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng lungsod ng Cabanatuan. Ako po si Jerica Dades ng Mabini Homesite Integrated School, ang inyong tagapagbalita ngayong gabi. Sa ating panel discussion segment ay 2 punong guro na naman ang ating makakabilahan upang makapagbahagi ng mga best practices sa kanilang mga paaralan. Padadaluyin po ang panel discussion segment ng pioneer anchor ng programa na si Alan David Valdez. Ang tinutukoy ko po ng mga panauhin ay sina Obrero Elementary School Principal Raquel Wong at OIC Head Teacher ng Caudillo Elementary School Aimee Tayaw. At upang makabidahan na natin ang ating mga panauhin, narito na po ang hanay ng mga balita. Oath-taking ceremony ng mga bagong halal na SPG at GPTA officers ngayong taong panuroang 2021-2022 isinagawa sa Paralang Elementarya ng Pula. Siyam na guro mula sa Bacod Bayan Integrated School sumabak sa 2 araw na webinar para sa quality assurance ng self-learning modules. Buliran Elementary School SPG election, matagumpay na naisagawa. Brigada Eskwela sa Makatbong Integrated School, umarangkada, mga best practices, ibinida. Virtual lab session sa paggamit ng EPPI book ginanap sa Cabanatuan North Elementary School. Mga pribadong samahan na mahagi ng food packs sa mga mag-aaral ng Valdepuente Elementary School. Mga puno sa bakuran ng Bitas Elementary School, binawasan ng sanga at pinutol ang iba. Kauna-unang virtual scouting sa Paralang Elementarya ng Obrero, isinagawa. Scout leaders nanguna sa flag disposal ceremony sa Mabini Homesite Integrated School. Project lead treatise inilunsad sa Paralang Elementarya ng Pula. Webinar on capacity enhancement for student leaders isinagawa. Bagong pamunaan ng GPTA sa Mayapyap Elementary School, naihalal na. Pulilio Elementary School pasok sa Regional Validation ng Brigada Eskwela 2020. SPG officers naman ng DS Garcia Elementary School nanumpa sa tungkulin. Imelda Integrated School ibinida ang mga nagawa sa nagdaang Division Level Validation ng Brigada Eskwela.
Assistant Schools Division Superintendent visits schools in District 4. District 10 PSDS conducts monitoring in Makatbong Integrated School. Grade 5 teachers of Cabanatuan East Central School conduct first LAC session for school year 2021-2022. Pula Elementary School implements Project MOA 2021 National Mental Health Week celebrated. Gulayan sa paaralan ng LO Francisco, Puspusan. 2 truckload ng garden soil ibinigay ng isang pribadong mamamayan. National Teachers College VP bears new graduate education roadmap amidst health crisis. At sa detalye ng mga balita, sumailalim sa virtual oath-taking ceremony ang mga bagong halal na opisyal ng Supreme Pupil Government at General Parent Teacher Association ng taong panuroang 2021-2022 na dinalahan ng mga opisyal, punong guro at mga guro ng paaralang elementarya ng Pula nitong nakaraang linggo. Bago pa simula ng panunumpa sa katungkulan, malugod na pagbati ang itinabot ng ulong guro sa paaralan na si Dr. Lea Paulines Cuadro at ipinaalala na sila ay maswerteng napagkalooban ng tiwala upang manguna at magsilbi sa kamag-aral at kamag-magulang. Bilang pagpapatuloy, formal na ipinakilala ang mga bagong halal na SPG officers mula Pangulo hanggang representatives na sinundan ng panunumpa sa katungkulan sa pamumuna ni SPG Advisor Robbie Mamael. Nang hingan ng mensahe, sinabi ng bagong halal na SPG President na si Lucelle Ann Miranda na sila ay tutulong sa mga kapwa mag-aral at magiging servant leaders. Sumunod namang ipinakilala at nanumpa sa katungkulan ang mga bagong halal na GPTA officers. Ayon sa GPTA President na si Julie Guevara, ang lahat ng GPTA officers ay laging handang tumulong at umagapay sa lahat ng mga programa at proyekto na ikatutupad ng paaralan. Bilang pangwakas na nasabing seremonya, nagpasalamat sa eskwadro sa mga opisyal at umaasa na magiging mabunga at matagumpay ang taong panuroang 2021-2022 dahil sa aktibong partisipasyon ng mga halal na opisyal. Ang ulat na ito ay naitala ni Charo Marquez ng Pula Elementary School. Sa usapang webinar naman, siyang naguro mula sa Bacodbayan Integrated School ang lumahok sa ginanap na Division Capability Building Webinar of the School Quality Assurance Team for Self-Learning Modules na ginanap noong Oktubre, ika-6 hanggang ika-7 sa pamamagitan ng online platform sa via MS Teams. Ang paglahok ng mga guro sa webinar ay kaugnay ng Division Memorandum 181 Series of 2021 sa pangunguna ng Curriculum Implementation Division na naglalayong bigyan ng sapat na kaalaman ang mga Learning Resource Evaluator ukol sa angkop na pamamaraan ng pagsusuri sa mga self-learning modules upang matiyak ang mataas na kalidad ng mga SLM na gagamitin ng mag-aaral. Kabilang sa mga gurong lumahok mula sa elementarya ay sina Jervin Constantino para sa content area, Jerdy De Vera para sa layout format area, Diana Pauline Huakina at Jessica Mariel Galang para sa language area, at Cheryl Pineda naman para sa kindergarten. Mula naman sa sekundarya, kasama sa mga nagsilahok sina Jimmy De Vera para sa content area, Hazel Abiliano para sa layout format area, Annalisa Balyog at Diana Joy Valdez naman para sa language area. Labis ang pasasalamat ng mga nabanggit na guro dahil sa ibinigay na oportunidad upang matuto ang mga makabagong kaalaman at maging bahagi ng School Quality Assurance of Self-Learning Modules.
Sa kasalukuyan, ahenda na ang DBIS Quality Assurance Team sa pagsusuri ng mga self-learning modules na gagamitin ng mga mag-aaral. Ang ulat na ito ay naitala ni Annalisa Pulyok ng Bakang-Bayan Integrated School. Sa iba pang mga kaganapan, alinsunod sa DepEd Order No. 47 Series of 2014, DepEd Order No. 11 and Series 2016 at DepEd Order No. 29 Series of 2021, School Calendar for 2021-2022. Isinagawa ng Buliran Elementary School ang Supreme Pupil Government Election. Pinangunahan ni na SPG Advisor, Ginang Haspin Mangalagnan at kumatawang co-advisor na si Ginoong Brian Ray Castillo ang gawaing ilang araw na ang nakakaraan sa paggabay ni Punong Guro Nancy Pangilinan. Naihalal bilang bagong Pangulo ng SPG si Dwight Howard DC, Binuya, Grade 5 pupil mula sa Students Alliance for Progress Party. Sa pagkapangalawang Pangulo naman ay panalo si Leana Luis Gonzales mula pa rin sa SAP Party. Ang iba pang mga nahalal na bagong opisyal ng SPG ay sina Eris Ramos, Secretary, Lugel Francisco, Treasurer, Rupert Luis Gonzales, Auditor. Appointed bilang PIO si Neil Austin Cairo Cruz at Cristiana Mercado, PO naman mula sa kalabang partido na ABC Party sa kabilang banda. Ang mga nanalo naman sa grade level representatives ay sina Giselle May Arenas, Grade 4, Jermaine Lucas, Grade 5, Juris Wayne Habate, Grade 6, at grade level chairperson naman si Cristel Rodriguez. Ayon kay Dr. Pangilinan, layunin ng aktibidad na ito na maihanda ang mga kabataan sa paglilingkod para sa kanilang mga kamag-aral at maging sa buong paaralan. 4 na araw bago ang halalan ay nagkaroon ng general campaign rally via Facebook platform ang mga kandidato na kung saan ang dalawang partido ay naglakad ng kanilang mga plataforma para sa paaralan. Lubos ang pasasalamat ng mga guro sa tulong ng mga magulang na matiyagang kumuha ng mga balota at nagsauli upang ito ay mabilang. Inaasahan namang ang lahat ng programa at gawain ng SPG ay maisa sa katuparan sa tulong ng mga mag-aaral at buong paaralan. Naitala ang ulat na ito ni Brian Ray Castillo. Para naman sa pagsisinop ng paaralan, hindi alitana ang kasalukuyang banta ng pandemya, ang bayanihan at layuning makiisa sa isinasagawang Brigada Eskwela ng Makatbong Integrated School na sinimulan nitong mga nakaraang linggo. Mainit na sinuportahan ng mga magulang, miyembro ng Porkis, opisyales ng barangay, ilang pribadong sektor, mga guro at kawani ng paaralan ang nasabing aktibidad. Kaugnay nito ay naglunsad din ng ilang best practices ng paaralan tulad ng Project Police o Working All Together for Love and Inspiration for School at Project Alpas o Aksyonan at Lakaran Pagbabayanihang Alay sa Paaralan. Layunin ng mga proyektong ito na hikayatin ng bawat isa na makisa upang matiyak na magiging maayos at ligtas ang pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng paglilinis sa kapaligiran at pagpupuli sa mga gamit at mga pasilidad ng paaralan. Ipinili rin ang Project Delta o Damayan sa Balik Eskwelang Ligtas, tutulong at aaksyon na upang makahikayat ng mga potential donors o stakeholders na magbahagi ng anumang uri ng tulong para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral sa darating na pasukan. Samantala, sinisiguro naman ng pamunuan ng paaralan ang mahigpit na pagpapatupad ng iba't ibang health protocol bilang pagtalima sa itinakda ng DOH at IATF para sa kaligtasan ng mga nakikibahagi sa proyekto habang nasa loob ng paaralan. Ang ulat na ito ay naitala ni DepEd Media Member Regine Grace Oligario ng Makatbong Integrated School.
Sa iba pang mga kaganapan, formal na inulunsad ng paaralang elementarya ng Hilagang Kabanatuan ang pagbabahagi ng paggamit ng interactive digital module iBook gamit ang Katobi Reader sa mga mag-aaral na nasa ika-4 hanggang ika-6 na baitang. Kasama ang kanilang mga magulang at mga guro nitong mga nakaraang linggo sa pamamagitan ng Microsoft Teams. Pinangunahan ng ICT Coordinator ng paaralan na si Ginang May Ann Castro ang nasabing LAC session sa kahilingan ng punong guro na si Ginoong Jonathan Diaz. Nagsimula ang programa sa pambungad na mensahe ng punong guro na hinikayat ang mga magulang at mag-aaral na gamitin ang iBook sa EPP o TLT na nilikha at inisyatibo ng sangay upang magsilbing alternatibong paraan sa pagsagot ng mga aralin sa module. Dagdag pa ni Diaz na masisihan ang mga mag-aaral sa paggamit ng naturang application dahil sa nakukuhang interaksyon galing mismo sa iBook habang nagsasagot ang mga bata ng kanilang mga aralin. Kasunod ng mensahe ng punong guro, ang pagsisimula ng talakayan ni Castro na unang ibinahagi ang proseso ng pag-install ng Katobi Reader para sa gadgets ng mga mag-aaral. Nagpakita rin ng step-by-step process ang ICT Coordinator upang lalong maunawaan at masundan ng mga magulang at bata ang naturang proseso. Dagdag pa ni Castro sa kagandahan ng paggamit ng iBook, may mga salitang nakasalong guhit at nakasulat na gamit ang ibang kulay na kapag pinindot ng mga mag-aaral ay agarang lalabas ang kahulugan ng bawat salita. Nagbahagi naman ng nakatutuwang karanasan ang mga mag-aaral na nakagamit na ng iBook at nagpasalamat sa panibagong alternatibong pamamaraan ng pagsasagot ng module bilang tugon sa talakayang ibinabahagi ng guro. Ang ulat na ito ay naitala ni Fatima Fernandez ng Cabanatuan North Elementary School. Para naman sa usaping pangkalusugan, namahagi ng mga food packs ang Tuwais Hope at Care Club of Cabanatuan City, katuwang ang El Tigre D Strikers Maharlika Eagle Club sa mga mag-aaral ng Valdepuente Elementary School. Kamakailan sa covered court ng paaralan, pinangunahan ni Tiwahis Hope and Care Club of Cabanatuan City President Elma Calaunan, Alcantara at Leon Nicolas Jr. ng samahan ng El Tigre D Strikers Maharlika Eagles Club ang nasabing gawain. Umabot sa 100 food packs ang ipinamahagi sa mga piling mag-aaral ng paaralan. Dumating ang mga magulang ng mga mag-aaral upang sila ang tumanggap sa mga food packs na para sa kanilang mga anak. Ayon sa mga magulang ay malaking tulong ito sa kanila at nagpapasalamat sila na kahit sa gitna ng pandemya ay may mga taong nagpapaabot ng tulong. Masasalamat din ang paabot ng punong guro ng paaralan na si Binibining Maria Cecilia Santarina sa samahan ni Alcantara at Nicolas sa tulong sa mga mag-aaral. Nagpahayag din ng pasasalamat ang School Brigada Eskwela Coordinator na si Marieta Inusan sa maagap na pagtugon ni Alcantara at Nicolas sa panawagan ng BES na maging isa sila sa mga kabrigada stakeholders ng paaralan. Ang ulat na ito ay naitala ni Mercy Balagtas ng Valdepuente Elementary School. Sa pagsisinop naman ng paaralan, bago pa lamang magbukas ang klase ngayong taong panuruan, ay inirequest ni Punong Guro 2, Doris Ocampo, ang pagputol ng mga puno sa paaralan para sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Layunin ni Ocampo na maagapan ang pagkasira ng mga establishmento ng paaralan dahil sa mga ugat ng malalaking puno at mga sanga nito na nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran ng gusali ng paaralan. Bago isagawa ang pag-pruning ng mga puno, ay in-inspeksyon muna ito ng Community Environment and Natural Resources Office or CENRO ilang linggo na ang nakaraan upang masiguro na ang mga puno na dapat tutuloy.
Napagkasundoan naman ni ng kampo at pamunuan ng sentro na kailang palitan ng mga punong puputulin. At noon ng August 26, 2021, ay tuluyan nang nabigyan ng sentro ng permit ang paaralan sa pagbabawas ng sanga at pagputol ng mga puno. Agad naman itong inasikaso ni YESO Advisor at Property Custodian Loraida Landicho at humingi ng tulong sa Cabanatuan Electric Corporation or CELCOR na siya namang inaksyonan kaagad ng kumpanya. Kaya nito lamang Oktubre, ika-13, 2021 ay naisagawa na ang pagputol ng mga puno na delikado sa kaligtasan at hazard na sa paaralan. Kasama din sa pinutol ang mga sanga ng puno na sumasabit na sa kawad ng kuryente. Itinala ang balitang ito ni Jonalyn Bondo. Sa usaping scouting pa rin, kaugnay ng pagdiriwang ng National Scouting Month ngayong buwan ng Oktubre, isinagawa ang kauna-unang virtual scouting sa paaralang elementarya ng Obrero. Gamit ang virtual conferencing application na Google Meet, muling naranasan ng mga mag-aaral na maisuot ang kanilang mga BSP at GSP uniform. Nagkaroon ng paigsing programa na sinimulan sa panalangin sa pangunguna ni Sofia Santiago, mag-aaral sa ikalimang baitang, pag-awit ng lupang hinirang at panunumpa ng scout na pinangunahan ni Johan Joseph Santos, mag-aaral sa ika-6 na baitang. Nagbigay ng kanyang mensahe ang punong guro 2, Dr. Raquel Hong, at nagpasalamat sa mga mag-aaral at mga magulang sa kanilang suporta sa isinagawang virtual scouting. Bahagi ng naturang programa ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng scouting sa tulong ng video presentation. Nagturo rin si Ginoong Erickson Santiago, School DRRRM Coordinator, ng pamamaraan kung paano gumawa ng first aid kit na magagamit ng mga scouts sa kanilang tahanan. Ipinakita naman ni Ginang Jonalyn Abelardo, School Health and Clinic Coordinator, ang tamang pamamaraan ng paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Itinuro naman ni Ginoong Elmer Fajardo, School BSP Coordinator, ang Scout Sign, Scout Salute at Scout Handshake. Nagkaroon din ng palaro at paligsahan sa naturang virtual scouting tulad ng Scout Trivia, pagpili ng Best BSP and PSP Uniform at Best Camping Tent. Ayon sa punong guro, mahalaga ang ganitong uri ng gawain upang mapanatili ang diwa ng scouting sa kabila ng pinakaharap na pandemya. Dagdag pa nito, may papakita rin sa tahanan ang diwa ng scouting sa paggawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagtatanim ng halaman, paglilinis ng bahay at paghuhugas ng pinagkainan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ni Anthony Rivera, School Paper Advisor ng Obrero Elementary School. At iyan ang unang basyada ng mga balita. Magbabalik po ang inyong balitaan sa DepEd Award makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpunan.